Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine National Police o PNP pinaalalahanan ang mga nagbebenta ng denatured alcohol na huwag bentahan ang mga menor de edad. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ronnie Dorilag mula sa Lawag. Saan nga agpangadwa akong piskaren dagiti kaming ti Philippine National Police dagiti illegal abuga manipod ka dagiti agusara ng runa iti panangsarabo iti Baruatawen. Detitinpeteng ni Police Executive Master Sergeant Romel Asistin iti 101st Maneuver Company iti Regional Mobile Force Battalion 1 Police Regional Office 1. Kunana agasarita da anaimbag dagiti opisyal ti barangay tapno at dati katulungan da para iti natalged a panangsarabo ti Baruatawen. Kastamet ka dagiti naganak ka dagiti agtutubo a posible nga agusar iti illegal abuga. Pinalagipan pa na asistin na giti posible nga aglako ti denatured alcohol amausar aramen tapno bumtak ti buga asaan da nga lakwan dagiti minor de edad. Kalikagom ti RMFB1 kiti si bubukal a PNP nga agbalinan na talged ti publiko iti panagsarabo ti Baruatawen babayin iti saan na panagusar ti anyaman a paputok. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Ronnie Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ronnie Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Tugigaraw. DOH Cagayan Valley Center for Health Development tiniyak ang kahandaan ng primary care facilities sa rehiyon sa pag-asikaso sa fireworks-related cases. Narito ang buong balita na ihahatid naman sa atin ni April Ratio. Impasigurado ti Department of Health wenno DOH Cagayan Valley Center for Health Development ti kinasagana dagiti ospital agingga kadagiti primary care facilities iti Region 2 ti panangasikaso kadagiti biktima ti paputok. Sigun kini Health Promotion Unit Head Pauline Apal, awan itantayan yaman ang mapaspasaran na parikot partikular iti panagsangput dagiti pasyente kadagiti dadakkel nga ospital agsipud ta adat kabaulanan dagiti ospital kadagiti ili tapno sungbatan dagiti a sitwasyon karaman dagiti dumapay ayultad related incident malaksi diti panangpapigsa kadagiti rural health units. Dakkel at tulong pay sigun kini Apal ti aduitan ang naipasdag ang healthcare facilities iti rehiyon, partikular dagiti sumagmamanupay nga ospital kadagiti adayo alug lugar, dagiti bukas wenno bagong urgent care and ambulatory service center ken dagiti super health center. Iti binulan nga binatanang tutok ti disaster risk reduction and management in health wenno Dream H unit ket nabigbig dagiti masapol dagiti pasilidad kadagiti ili ken syudad tapno masigurado a kabaulan da a maipaay ti anyaman a kasapulan iti masakupan da. Dayta ti magmanipod sa Tugigaraw City dayti na April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakuy naman natin ang Baguio City, Burnham Park, pangunahing tourist destination sa Baguio City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Naobserbaran na dagiti kang runa ng lokasyon na kursunada nga turungen dagiti turista ng runa tunggal iti rabi ket iti Burnham Park may kaduamat iti kakat nga pagturungan dagiti turista iti Botanical Garden ken may katlo iti Stone Kingdom. Sigon kini Baguio City Police Office Tourist Police Unit Chief Police Major Kurt Pacificar kadawyan nga salsaludsudan dagiti bisita no sa dino iti Burnham Park kagiddan iti pakasarakan iti Christmas market particular iti Rose Garden. May na iti daytasan nga may laksi dagiti turista no dagitoy kataglabsing kadagiti pagalagadan iti trapiko na sa dino kinuna ni Major Pacificar may paayan dagitoy iti citation tickets dagiti turista no matiliwanda nga gobstruct iti kalsada. Sigon kani Pacificar turista bisita wenno resident man iti syudad ti Baguio ket may paayan ti citation ticket iti kanito makita nga agobstruct da iti kalsada. Inyo na unay pa iti opisyal nga awan iti maipaayan iti konsiderasyon kadagiti matiliwan nga illegal nga agparada kadagiti undesignated parking areas.
Manipod dito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako muna tayo sa Bontoc, bagong ward ng Barlig District Hospital at Slope Protection Projects, pinasinayaan sa Barlig Mountain Province. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Arlene Fagian. May sagawang blessing at turnover ceremony ng ward building ng District Hospital Slope Protection Projects at Riplap sa Barlig Mountain Province ngayong buwan ng Disyembre 2024. Ang seremonya ay ng pagpapala ay pinangunahan ni Reverend Father Joel Liwanan at sa presensya naman ng provincial officials na pinangunahan ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr., Director Dr. Ann Claire Percas, construction team, partners at stakeholders. Ibinigay ni Governor Lacwasan ang susi ng ward kay Barlig District Hospital Chief na si Dr. Janice Ann Sipulcre na ng opisyal na pinasinayan ang proyekto at bilang simbolo ng pag-asa. Sa mensahe ng Lacwasan, ang proyekto ay pagsisikap ni President Ferdinand Marcos Jr. at ito ay may 5 million pesos na pundo na regular fund ng gobernador at mula sa serbisyo pangkalusugan. Ayon naman kay Myla Manaw ng District Hospital, nagtagumpay ang pangako sa komunidad na may kalidad na pangangalaga ng pangkalusugan at community services. Nagpasalamat din si Dr. Claire Percas sa gobernador at sa Gunian Panlalawigan na pinangunahan ni Vice Governor Francis Tauli at hinikayat ang mga health practitioners ng hospital na patuloy na gagamitin ang kanilang mga talento sa serbisyo. Manipuliti Bontoc, Arlene Fagen para ITRP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Arlene Fagian mula sa Bontoc. Puntahan naman natin ang Virac, 24 na pirasong boga na kumpiska sa Bato, Catanduanes. Narito si Juris de la Rosa para sa balita. Matrayon pong nakumpiskar kan mga tawuhan kan Bato Municipal Police Station digdi sa Catanduanes sa saindang pagpapatrolya an maabot sa 24 improvised cannon o boga na planong gamiton bilang alternatibong paputok ngunya na bagong taon. Ang mga nasabat na boga kinumpirmar kan kapulisan bilang ilegal asin delikado ta pwede ining magkausanin pinsala asin sakuna. Mahigot na pinagbabawal ang paggamit, pagbebenta asin paggibo nin anuman na klase nin pyrotechnic device kabali ang boga sa irarungkan Republic Act No. 7183 sarong batas na nagre-regulate sa paggamit asin distribution ng firecrackers asin iba pang pyrotechnic devices. Katakod ka ini pighikayat kan Bato MPS ang publiko na mag-iwas sa paggamit ng DIY boga. Hangad man kan otoridad ang pagsabot kan gabos kung natatakaipuhan ining kumpiskaron para masigurong ligtas ang pagtakbo sa bagong taon. Halle Vera, Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Grupo ng mga doktor mula sa Cebu nagsagawa ng medical mission sa Canlaon City Evacuation Camp. Narito si Jessa Agua Ilanan para sa balita mula sa Cebu. Nagpahigay ng medical mission ng All-Terrain Medical Relief Organization o AMRO usa ka pundok sa mga espesyalistang doktor gikan sa Cebu City didto sa Canlaon City, Negros Oriental. Matod sa LGU Canlaon, unang nagpahigayon og medical mission sa Camp 7 ang maong pundok aron mahiling ang panlawas sa dulan 500 ka mga individual. Human ini bibisita usabang AMRO sa Camp 9 diin temporaryong nagpuyo ang ana sa dulan 300 samtang dulan 200 ka mga individual ang na-check up sa AMRO sa Camp 10. Nagpasalamat si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas sa mga institusyon sama sa AMRO aron masigurong mahatag ang panginahanglanon sa indakbayan kinsa naa sa state of calamity sukad pa niadtong Hunyo tuig 2024 dihang nagsugod pag-alboroto ang bulkang Canlaon. Sa kasamtangan ana-ana sa napo ka evacuation camp ang gibuksan alang sa dulan 6,000 ka mga individual samtang laing 2,000 ang nakipuyo sa ilang mga kabanay. Gawas pa sa pribadong pundok sama sa AMRO anaa sad personal nga nakatutok sa panlawas sa mga evacuees ang Department of Health kauban ang Department of Social Welfare
Welfare and Development. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa Bacolod City. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Naglabot sa 1 kilo kag tunga nga shabu nga nagabalor sang 10.2 milyones pesos ang nakumpiska sang kapulisan sa duha ka anti-drug operation sa Bacolod City. Sa barangay Tangub, Bacolod City, arestado sa Bacolod City Police Station 8 si Kyle Andre Maalat, 58 anyos, high-value individual kag residente sa nasambit nga barangay. Nakumpiska sa suspect ang 1 kilo nga shabu nga nagabalor sang 6.8 milyones pesos. Samtang arestado naman sang Bacolod City Police Station 2 ang duha ka drogista sa barangay 17 Bacolod City. Ang mga suspect ginkilala nga sanay Antoinette Padilla kag Shane Marie Ukbina. 500 gramos sang shabu nga nagabalor sang 3.4 million pesos ang nakumpiska sa mga arestado. Apisar nga holiday season, nagapabilin ang masangkad nga operasyon sa Bacolod City Police Office sa pagpamuno ni Police Colonel Joris T. Coronica batok sa illegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang mga nadakpan. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Opisyal ng New People's Army at miyembro nito arestado sa Davao City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Arestado ang umunoy opisyal ng New People's Army Southern Mindanao Regional Committee o NPSMRC at isang miyembro nito sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation sa Davao City nitong nakaraang weekend. Sa pahayag na inilabas ng 10th Infantry Division, kinilala ang mga nahuli na sina Benny Flores Mendoza, political instructor at miyembro ng SMRC Executive Committee, at Francisco Rutol Sudonga na kasapi din ng SMRC. Sa report, nahuli ng mga personahe ng Criminal Investigation and Detection Group 11 o CIDG-11 ang dalawa sa Isla Suerte, Barangay 76-A Buka na nitong Disyembre 28, 2024. Inaresto si Mendoza sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 habang dinampot si Sudongan dahil sa dala nitong kalibre 45 na baril at fragmentation grenade. Pinuri naman ni 10th Infantry Division Commander Major General Alan Hambala ang naging operasyon kung saan nagresulta ito sa pagkahuli ng mga natitirang kasapi ng NPA. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Zamboanga. Zamboanga Sibugay Police puspusan ang ginawang mga hakbang para sa ligtas at masayang pagsalubong ng bagong taon. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Puspusan ang ginawang paghahanda ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office para magiging ligtas at masaya ang pagsalubong ng bagong taon ng mga Sibugaynon. Ito ay sa pamagitan ng pagsasagawa ng masusing inspeksyon sa mga negosyo ng mga paputok sa iba't ibang mga designated display area sa lalawigan ng Zamboanga Sibugay. Ang inspection team ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Attorney Fint Lipnag, Deputy Provincial Director for Operations ng Zamboanga Sibugay PPO. Siniyasat ng pangkat ni Colonel Lipnag ang mga display area ng mga paputok sa Baydang Ipil, Kapasalan, Naga, CI,
Belda, Diplahan, Buog, Ulutanga, Tibapa. Sinuri ng maigi ng inspection team ang mga dokumento at ang ibinibintang mga paputok kung tumalimat na ayon ba ito sa safety protocols and safety regulations. Nagsagawa rin ang Zamboanga Sibugay Police ng serye ng firecracker safety conferences sa mga business owner at mga stakeholder para matalakay ng husto ang legal na mga lituntunin sa pagbinta at sa paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cobol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Puntahan naman natin ang Butuan. Mahigit 43 milyong pisong pondo na ibahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region sa mahigit 13,000 benepisyaryo ng Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Service o Kalahi SEEDS. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Aya ang pagtapos sa tuig 2024, malampusong nakapahigayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga og cash for work payout alang sa 16 ka mga munisipyo sa nagkadiyang probinsya sa Caraga Region. Gibutyag ni DSWD Caraga Regional Director Mariflor Duliaga ang gipahigayong cash for work payout subay sa gipatuman nga Kapit-Bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Service kon Kalahi SEEDS. Sumala pa mukabad sa kapin 43 million pesos ang napagawas nga pundo pang sweldo sa kinatibuk ang 13,898 ka mga benepisyaryo ilawom sa National Community Driven Development Program Additional Financing Modality. Ang programa nakadisenyo para makapahimulos ang mga benepisyaryo sa temporary employment pinaagi sa pagsalmot sa nagkadayang community development projects and activities gikan sa 5 ngadto na sa 10 kaadlaw sa sweldo nga 385 pesos kada adlaw ang minimum nga sulan sa rehiyong Caraga. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.